Una sa lahat, babaeng nakikipag-break sa kanyang kinakasama sa Digos City, binaril. Pati nanay ng biktima nadamay. Ang suspect, isa pa naman ding pulis. Habang sa Cebu, may babaeng tinadtad ng taga sa mukha. Sugatan din ang kanyang kalibin. Ang suspect, katrabaho at karelasyon din daw ng babaeng biktima. Ang buong detalye kung din ang mga krimeng yan, abangan mamaya. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Dating district engineer ng DPWH sa Bulacan, umaming hindi nag-inspeksyon sa ghost project na sinabing tapos nang gawin. Pero nagawa niyang mameke ng ID para lang makapagkasino. Hinihinging pondo ng DPWH para sa 2026 na kitaan ng mga red flag, kabilang ang mga proyektong umuulit. Pamilya Diskaya, wala raw tinatago. Handang ipa-inspeksyon ang mga mamahalin nilang sasakyan. Hinahanap na luxury vehicles, sunod-sunod na nagdatingan ngayong gabi. Senator Amy Marcos, hindi pabor na maging ombudsman si Justice Secretary Boying Remulla. Baka raw kasi ipakulong siya at si Vice President Sara Duterte. 5 empleyado ng LTO sa Nueva Vizcaya nasangkot umano sa pangungotong kalaboso. Sa Frontline Showbiz, Lady Gaga kasama sa cast ng Wednesday Season 2. At BTS Jungkook palaban ng babala sa fans na pupunta sa kanyang bahay. Umamin ang dating district engineer ng Bulacan na hindi niya ininspeksyon ang ghost project na dineklarang completed na o tapos na raw gawin. Ang masaklap, hindi siya nag-inspeksyon pero nakapagkasino at gumamit pa raw ng peking pangalan at ID. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Kayo po ba ang nag-propose ng mga projects na ito para may sali doon sa NEP ng district office nyo? Yes, Your Honor. Yes. So, kayo ang nag-propose. Walang iba kundi kayo. Yes, Your Honor. Mismong ang na-relieve na district engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara ang umaming siya mismo ang nagmungkahi at nagtulak ng mga questionableng flood control projects sa Bulacan. Ito rin ang mismong mga proyektong kinuwestiyon ni Pangulong Bongbong Marcos ng kanyang inspeksyonin noong nakaraang buwan. Pero kung may kasabwat siyang kongresista rito, So, walang politiko na involved dito. Kayo po ang nag-propose na ito. Yes, Your Honor. inamin din ni Alcantara na may kapabayaan siya sa mga proyekto. Ang dapat na reinforced concrete river wall sa Purok 4, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan na nagkakahalaga ng higit 55 million pesos, idineklarang completed kahit wala naman talagang ganoong proyekto. Paliwanag ni Alcantara, may nakatoka raw na inspectorate team para sa final inspection ng proyekto at meron ding nagbabalidate ng mga depekto sa proyekto. Kapag pumasa sa dalawang team na ito, mag-i-issue sila ng Certificate of Completion para sa nasabing proyekto. Nag-go signal din para ilabas ang bayad. Pinakita pa ni House Infracom Co-Chairman Joel Chua ang dalawang official receipt na nagkakahalaga ng 43 million pesos at 5.9 million pesos. There was a certification signed by the project engineer and the implementing section chief. There is a documents that's the basis of the accomplishment in the public works, and that is statement of work accomplished signed by the project engineer and the implementing section po. Dito na ikinanta ni Alcantara na hindi niya personal na inspeksyon ang river wall sa Barangay Piel. Natapat po siguro itong mga project. We have, I think, 500 plus projects this 2025, and the previous year is around 480 projects. Sige po. All in all, not only flood controls but roads and buildings po. Kabilang din sa ininspeksyon ni Pangulong Marcos noong nakaraang buwan ay ang 96.4 million peso river protection project sa Barangay Bulusan sa Kalumpit at ang 77.19 million peso flood mitigation project sa Frances. Ang mga kontrata nito, pirmado rin ni Alcantara at nabayaran kahit substandard. Do you believe you are responsible for that? The Ghost Project na sinabi ng Presidente, yung mga kakulangan sa mga materyales? Yes, Your Honor. Negligence on my part. Inamin ko po may kakulangan ako.
Dahil I did not personally go to it. Sa gitna ng mga isyong hinaharap ni Alcantara, umamin siya kahapon sa Senado na nagkakasino siya kahit bawal yan bilang opisyal ng gobyerno. Kanina sa Kamara, meron pa ulit siyang inamin. Kayo po ay nagkakasino 3 times a month o a week? 2 to 3 times a month po. 2 to 3 times a month. Gano'n na po ninyo katagal to ginagawa? Started po mga mid-2023 po. Pagbubunyag pa ni Alcantara, gumagamit daw siya ng pekeng pangalan para makapasok sa kasino. May ID po silang binigay po sa akin na iba po yung name ko doon, Your Honor. Ibang name ang binigay sa inyo? So gumagamit kayo ng alias? Yes, Your Honor. Ayon sa PAGCOR, meron pang ibang opisyal ng gobyerno na nagkakasino. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Mainit agad ang banggaan sa imbestigasyon ng House Infra Committee sa kontrobersyal na flood control projects. Nagmosyon ng isang kongresista na ipatawag sina Congressman Zaldico at dating Senator Grace Poe, pero may mga tumutol. Nagbabalik si Marian Enriquez. Sa pagbubukas pa lang ng pagdinig ng House Infrastructure Committee sa mga maanumalyang flood control projects, nagkainitan agad ang mga kongresista. Nagmosyon kasi si Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Representative Edgar Erice na imbitahan sina dating House Appropriations Chairman Zaldico at dating Senate Finance Committee Chairman Grace Poe. Silang dalawa ang in charge sa Bicameral Conference Committee para sa 2025 National Budget na nabistong nagkaroon umano ng insertions. Katunayan, 900 billion pesos lang ang itinoka para sa Department of Public Works and Highways base sa National Expenditure Program o yung budget proposal. Pero pagkadaan nito sa Kongreso at pagkaaproba ng Pangulo, lumobo ang budget ng DPWH sa higit 1 trilyong piso. Isa ito sa tinitignan ng komite na ugat kaya bumabaha ngayon ng mga ghost flood control projects. Sapagkat yung mismong pagpoproseso ng mga insertions na ito ay nanggaling sa kanilang mga tanggapan. 2025 budget is the most corrupt budget. Hanggang ngayon, wala akong narinig na denial man lang sa previous chairman o sa previous members ng committee. Pero may mga tutol na ipatawag sina Ko at Poe. Are they resource speakers or they are members of the House of Representatives? Are we going to ask them questions? Are they going to answer it? Any member of Congress will change. Any committee chairman will change. But if the root of the cause of all of this will not be nipped, paulit-ulit pa rin itong mangyayari. Hanggang sa nag-init si Navotas Representative Toby Chanco sa paninindigang dapat humarap ang dalawa, lalo na si Ko. Sabi nyo kanina, kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Under the name of Congressman Zaldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this para lang sabihin hindi ako Mr. Chair, with nag-invento? due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. Yeah, but I have Mr. the floor. No, Mr. I Chair. have the floor. Yeah. Just to, on the I have the record, floor. on the record, Mr. Chair. I have the floor. We did not refuse to I have the floor. Dito na sinuspindi ang pagdinig. Sa huli, ipinagpaliban din muna ni Erice ang kanyang mosyong imbitahan sina Ko at Poe. Patitignan daw niya muna sa kanyang staff kung ang idinagdag na higit 100 billion pesos sa pondo ng DPWH ngayong 2025 ay may ghost projects. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Isang hakbang laban sa katiwalian. Inaprubahan ng House Infra Committee ang mosyon ni Akbayan Representative Chel Jokno para sa full disclosure. Ibig sabihin, oobligahin ang lahat ng miyembro na mag-full disclosure kung may conflict of interest sila sa investigasyon sa flood control projects. Ito'y kasunod ng revelasyon ni Senator Ping Lacson na 67 kongresista ang posibleng sangkot sa maanumalyang proyekto. May 5 araw ang mga miyembro ng mega panel para magsumite ng written disclosure. I believe we need to assure the public that this investigation will not be a whitewash and that no members of the 3 committees conducting this investigation have a conflict of interest.
Nagsorry sa mga miyembro ng media si late Congressman Richard Gomez. Nagugat po yan sa pahayag ni Gomez na tila may nagkukumpas daw sa mga miyembro ng media para puntirin siya sa isyu ng maanomalya umanong flood control projects. Binalanda pa ni Gomez sa mga pangalan at numero ng mga mamahayag na nanghihingi ng kanyang panig. Binura po yan ng kongresista. Una nang inalmahan ng National Union of Journalists of the Philippines ang post ni Gomez. Inilalagay kasi nito sa alanganin ang seguridad ng mga mamahayag. To the members of the press who took offense in my social media post, I sincerely apologize. Sensitive information has been removed. I understand that the media endeavored to get my side of the story. I acknowledge your efforts. I'm sorry and I could have handled it better. Nabisto ang mga umano'y red flag sa inihinging pondo ng DPWH para sa 2026. Kabilang nga riyan ang mga proyektong umuulit o yung pinondohan pa ulit. Narito ang aking report. Sa bibig na mismo ni Pangulong Bongbong Marcos nanggaling. 2026 budget, marami pa rin siningit. So talagang it really needs to be cleaned out properly. Merong mga insertion o singit sa panukalang 6.793 trillion pesos sa national budget para sa 2026. Isa yan sa mga napag-usapan sa Development Budget Coordinating Meeting sa Senado. Si Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian, ibinunyag ang mga red flag daw sa pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Red flag number 1, mga proyektong walang station number. Red flag number 2, mga proyektong umuulit. Ginawa na, gagawin pa ulit. Kumbaga, may pondo, popondohan ulit. Red flag number 3, mga proyektong merong phase 1, may phase 2, phase 3 at phase 4. Bawat phase, iba-iba ang pondo. Red flag number 4, mga proyektong sakto ang hinihinging budget na walang butal. Katulad nito na puro eksaktong 100 million pesos o 200 million pesos. Red flag number 5, mga proyektong may code name na pinaghalong letter at numero. Red flag number 6, mga proyektong nasa 2025 budget na abay nagbabalik sa 2026 budget. DBM should be more, should reform its process and maging mas detalyado sa pag-a-analyze ng mga projects. Ang nangyayari kasi, dinadala dito na lumalampas sa scrutiny ninyo. Sinigundahan yan ni Senator Ping Lacson. May 500 items na flood control projects daw ang pare-pareho ang halaga. Red flag po ito eh. So I'd like to propose that by your leave, Mr. Chairman, that we should schedule an executive session. Ibinunyag rin ni Senator Erwin Tulfo na may impormasyon siyang nakuha na sa National Expenditures Program pa lang ay nagbubulungan na para magsingit ng budget. Kapag nakalusot yan, mabubulsa na naman ang perang para sana sa taong bayan. This is pork barrel. Plain and simple. Kasi ang nangyayari ngayon, flood control programs, parang deja vu po ng pork barrel scam ni Napoles. NEP may insertion. House Gov may insertion. Senate version may insertion. BICAM may insertion. Quadruple whammy po ang tama ng Pilipino rito. Paliwanag naman ni Budget Secretary Amena Pangandaman, hindi nila kayang isa-isang i-check ang pondo ng kada proyekto na isinumite sa kanila ng DPWH. 700 pages daw kasi ito at nasa 15,000 ang line item sa DPWH budget. Wala po kaming expertise or even engineers to check each and every project sa DPWH. Wala po kaming ganong expertise to check. We assume that the DPWH already knows what they're doing given their mandate and then given the number of employees that they have. Humiling si Senator Lacson ng executive session kasamang economic managers. Dito raw pag-uusapan kung saan dadalhin ang pondo kapag tinanggal nila ang magkakaparehong halaga ng flood control projects. Nasa 50 billion pesos na raw sa ngayon ang nakikita nilang mga proyektong may iisang halaga. Nakaschedule namang magpulong sina Pangandaman at bagong DPWH Secretary Vince Dizon para pag-usapan ang 2026 budget. Hawak na ng Bureau of Customs ang 10 sa luxury cars ng pamilya Diskaya na subject po ng search warrant. Patunay daw yan na walang tinatago at handang magpa-inspeksyon ng mga Diskaya. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez.
Kinordonan at sinelyuhan ng Bureau of Customs ang 3 luxury vehicles sa loob ng St. Gerard Construction Office sa Pasig. Pagmamay-ari ito ng pamilya Diskaya na isa sa top 15 contractors na nakakuha ng pinakamaraming flood control project sa gobyerno. Sa Senate hearing kahapon, inamin ni Sara Diskaya na meron silang 28 luxury vehicles. Meron pang araw na 42 million pesos ang halaga ng isang sasakyan. May search warrant ng customs para sa 12 sasakyan ng mga Diskaya, pero dadalawa lang ang nakita nila sa garahe ng pamilya, ang Maserati at Toyota Land Cruiser. Nakita rin ng Cadillac Escalade na hindi sakop ng warrant. Hindi naman illegal ang pagkakaroon ng luxury vehicles, pero gustong malaman ng customs kung nagbayad ba ito ng tamang buwis. Kung wala naman po silang pangamba na ito ay smuggled talaga at sila nag-smuggle, mas makakabuti po sa kanila na isurrender yan kasi maobliga po kami na mag-search warrant sa bawat bahay po nila, sa bawat opisina po nila. Mas masakit po sa ulo yun. Sa paghahalugugan ng customs, agaw pansin din ang mga orange barrier ng DPWH sa loob ng compound. Sabi ng mga residente rito, dati raw tanaw mula sa labas itong gate yung mga luxury vehicles na nasa loob nitong gusali. Pero ngayon, kapansin-pansin nilagyan na nila ng mga harang na papel at karton at maigpit din ang pinapatupad na seguridad dito sa lugar. Sa impormasyon naman ni Senador Jinggoy Estrada, 80 ang sasakyan ng mga Diskaya at kanilang kumpanya. 4 na po raw dyan ay luxury vehicles. 3 sasakyan daw na binanggit ni Diskaya sa hearing ang wala sa records ng LTO. Ayon sa kampo ng mga Diskaya, hindi sila dapat pagdudahan. Wala ho kaming illegal na itinatago na yung mga sasakyan na nabanggit doon sa Senate hearing kahapon, yan po ay dumaan sa tamang proseso. Bakit tila walang natira sa garahe? Yung iba ho kasi under preventive maintenance, yung iba ginagamit, saka yung medyo mabababa, inilipat to sa mataas na lugar. Kinagabihan, 8 pang luxury vehicles ng mga Diskaya ang naibalik sa garahe nito sa St. Gerard Construction Office sa Pasig. Kabilang dyan ang isang Rolls-Royce, isang Toyota Tundra at isang Bentley. Patunay daw ito na wala silang tinatago at handang makipagtulungan ng mga Diskaya sa BOC. 2 pang sasakyan ang hinihintay na maibalik mula sa talyer. May 10 araw ang mga Diskaya para isumite sa BOC ang mga hinihinging dokumento. Bukod sa kanila, i-inspeksyonin din ang ari-arian ng ibang kontraktor sa maanumalyang flood control projects. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Medyo magulo ang testimonya sa Senado kahapon, pero sa huli, umamin din po si Sara Diskaya na merong interes sa mga Diskaya sa 9 na kumpanya na nagbibid para sa mga DPWH projects. Ito po ang 9 na kumpanya na kung hindi pag-aari ng mga Diskaya, hawak ng kanilang anak, pinsan, pamangkin o pati ng kanilang empleyado. Ang kanilang business address kung hindi nasa iisang gusali lamang, nasa katabing gusali sa Pasig City. Ang pag-amin ni Sara Diskaya, owner or part owner sila ng mga kumpanyang ito. Pero ang talagang sabit po ay ito. Inamin ni Sara Diskaya sa Senado na minsay sabay-sabay nagbibid ang mga kumpanya nila para sa iisang kontrata ng DPWH. Bakit po problemado yan? Marami kasing batas na nilalabag dyan. Halimbawa, sa Section 65 ng Government Procurement Act o yung RA 9184, bawal mag-submit ng tila magkalabang bid ang mga kumpanya na iisang tao lamang ang merong controlling interest. Sa madaling salita, parang rigged na bidding. Ito pa, sa Section 47.2 ng Implementing Rules and Regulations ng batas na yan, bawal ang mga bidder na merong conflicting interest. Halimbawa, kung meron silang common controlling shareholders, iisa lang ang shareholder na in common sa dalawang kumpanya. O kaya may relasyon kung saan kaya nilang impluensyahan ang bidding ng ibang kumpanya. Nakasaad naman sa Section 65, bawal na magkasundo ang dalawang bidders sa kanilang ilalatag na bid. Bawal din ang bidder na nagbibigay ng ibang bid sa pamamagitan po ng ibang tao o ng kumpanya. Ang parusa sa mga paglabag nito, 6 hanggang 15 taon sa bilangguan. Bakit? Dahil ang lahat ng ito ay kuntsabahan. Ayon sa batas, kung iisa lamang ang may-ari ng mga bidders na yan o merong kuntsabahan, parang lokal na lang ang nangyayari sa kontrata. Parang kinokontrata yung kontrata. Ito pa, sa Philippine Competition Law, pinagbabawal ang
bid rotation o yung paiikutin lamang sa mga bidder ang kontrata. Parang ako ngayon, ikaw naman ang susunod. Bawal din ang bid manipulation at mga kasunduan sa pagitan ng mga dapat ay magkakakompetensya. At ito pa, para po makakuha ng lisensya mula sa Philippine Contractors Accreditation Board or PCAB, ang lahat po ng kontratista ay pumipirma ng isang sumpa sa kanilang aplikasyon. Notarized po yan. Ang tawag po dito ay ang PCAB Integrity Pledge na mandatory o required sa lahat ng application for accreditation ng mga contractors. Sa Section 4, nakalagay ang commitment to ethical and lawful practices. Sumusumpa sila na hindi sila gagawa ng collusion, bid rigging o anumang anti-competitive practices na panloloko sa bidding process. Yun lang, baka naman akala ng iba na fine print na lamang ito at hindi na kailangang basahin bago pirmahan. Pinuntahan ng News 5 ang mga address na nakarehistro online ng isa sa mga binilhan umano ni Sara Diskaya ng magagara niyang sasakyan. Una nang binunyag ni Senator Tito Soto na sangkot ang nasabing kumpanya sa smuggling. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa pagdinig kahapon ng Senado, iginiit ni Sara Diskaya na nabili niya sa Pilipinas lahat ng kanyang luxury vehicles. Ilan sa mga ito ay nabili niya sa Frevel Enterprises. Pero ayon kay Senator Tito Soto, sangkot sa smuggling at pinangalan ng kumpanya ni Diskaya. Yung binanggit niya, nabanggit kasi yung mga kotse, Mr. Chairman Yung sinabi niyang pinagbilan niya, yung Frevel Enterprises, ito yung mga charge ng BOC ng smuggled Bugatti Chirons. Yun yung kumpanya. Puro smuggled ng kumpanya ang mga sasakyan nito. Paglilinaw naman ni Diskaya. May Bugatti ka, no? May Bugatti? Wala po. Sinubukan ng News 5 na hanapin ang tanggapan ng Frevel Enterprises. Dalawang address ang aming nakita. Ang isa ay sa Maysan, San Diego Street sa Valenzuela City. Pero sa tatlong kalsadang may pangalang San Diego Street, puro mga bahay lang ang nadatnan namin. Sumangguni rin ang news team kay Valenzuela Mayor Wes Gatchalian. At sabi niya, walang nakarehistrang Frevel Company sa kanilang syudad. Samantala, meron ding Frevel Import and Export na kumpanya sa Maynila. Naka-address yan sa isang gusali sa Andres Soriano Jr. Street sa Intramuros. Sa third floor ng gusaling ito, tinuturo na matatagpuan ang Frevel Import and Export Corporation. Yun nga lang, tumanggi ang gwardiya na paakitin kami sa gusali dahil kailangan pa raw ng coordination sa kumpanya. Ayon pa sa gwardiya, wala rin daw showroom ng mga luxury vehicle sa naturang gusali. Kabilang mga Diskaya sa top 15 contractors na nakakuha ng pinakamaraming flood control projects sa gobyerno. Sa ngayon, aktibo ang paggalugad at pagtuntun ng Bureau of Customs sa mga luxury vehicle ng mga Diskaya. Sa gitna yan na nakukwestiyon nilang yaman at sa gumugulo ng investigasyon sa mga maanomalyang flood control projects sa bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Sa ibang balita, 10 beses pinagbabaril hanggang sa mapatay ang isang babae ng kanyang ka-live-in na pulis sa Davao del Sur. Nagalit daw ang pulis sa kinakasamang gusto ng makipaghiwalay. Yan at iba pang pamaslang sa probinsya sa Frontline Report ni Brel Montalvo. Nakasubsob sa upuan ang bangkay ng babaeng ito sa kanyang bahay sa Digos City, Davao del Sur noong Linggo. Patay siya matapos barilin ng ka-live-in niyang pulis. 10 tama ng bala ang nakita sa katawan ng biktima na si Miljoy La Peña. Mismong ang service firearm ang ginamit sa pamamaril ng salari na si Patrolman Orland Dinoy. Base sa investigasyon, umuwing lasing ang suspect. Nagtalo ang dalawa dahil gusto nang tapusin ng biktima ang kanilang relasyon. Nagalit ang pulis at nabaril ang kanyang kinakasama. Ang ina ng biktima na umawat lang, sugatan matapos ding mabaril. Nahuli naman ang suspect na tinamaan rin ng bala sa braso matapos makipagbuno sa ina ng biktima. Mahaharap ang suspect sa reklamong murder at frustrated murder. Posible rin siyang matanggal sa serbisyo. Wala ng buhay at tagtad ng taga ang mukha ng babaeng ito sa kanyang bahay sa Lapu-Lapu City, Cebu. Patay matapos pagtatagain ang biktima na kinilalang si Chona Aliera, isang lady guard. Damay rin at agaw buhay sa ospital ang live-in partner niyang si Romeo Acaso. Ang salarin ang katrabaho at karelasyon ng lady guard na si Nelson Atiliano. Kwento ng anak ni Aliera, alam naman ni Acaso na may iba na ang kanyang kinakasama.
Bukod sa love triangle, pagnanakaw ang isa pang tinitingnang motibo sa krimen. Nawawala kasi ang 16,000 pesos na cash at ang cellphone ng mga biktima. Tinutugis na ang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Hindi pabor si Senator Amy Marcos na maging ombudsman si Justice Secretary Boying Remulla. Baka raw kasi kasuhan at pakulong niya si VP Sara Duterte nang hindi ito makalaban sa 2028 elections. Nasa frontline na balitang yan, Camille Samonte. It's the new phase in the effort to get rid of VP Sara before 2028. Yan ang paninindigan ni Senator Amy Marcos sa gitna ng application ni Justice Secretary Boying Remulla para maging susunod na ombudsman. Giniit ng senadora, plano talagang gawing ombudsman si Remulla para masira umano si Vice President Sara Duterte at kanilang mga kaalyado. Sa ganitong paraan, mawawala siya sa karera sa 2028 elections. And since the PI failed, the impeachment failed, therefore the third attempt is lawfare at its very worst. Imprison Inday Sara, all the Duterte allies, including myself perhaps. Plunder will be the name of the game. No bail and imprisonment until 2028. Dagdag pa ni Senator Marcos, pinipresyo na rin umano si Acting Ombudsman Dante Vargas na ibasura ang reklamong inihain niya laban kay Remulla. Nag-ugat ito sa pag-aresto at pag-turnover ng PNP kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ang mensahe ko naman kay bagong Deputy OIC Ombudsman Vargas ay simple lamang. Kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino. Hindi ko kayang tanggapin. Sinisikap pa naming kunin ang panig ni Vargas sa pahayag ng senadora. Pero si Remulla, desididong sagutin ang reklamo ni Senator Marcos laban sa kanya sa ombudsman. And I think that we were able to peacefully bring him abroad to face the charges against him without hurting anybody physically. I think that's the most important thing. It's the most peaceful way of doing what had to be done. Natapos na ngayong araw ang public panel interview ng Judicial Bar and Council sa 17 aplikante para sa susunod na ombudsman. Sa kanyang panel interview, sinabi ni Remulla na hindi siya papayag na magamit sa away politika sakaling palaring mapili. Sa ilalim ng konstitusyon, may 3 buwan ang Pangulo para makapagtalaga ng susunod na ombudsman mula nang mabakante ang posisyon. Pipili siya mula sa shortlist na ibibigay ng JBC. Nakatakda ang petsang yan sa October 25. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Showbiz tonight na tayo. Lagot kay BTS Jungkook ang kanilang stalkers. Say niya, tigil-tigilan na raw ang pagpunta sa kanyang bahay. Sinabi yan ng Bangtan member sa kanyang Weverse Live na ito lamang kanyang birthday. Kasunod yan ng naarestong 40-year-old woman na sinubukan daw pumasok sa kanyang bahay. Kwento ni Jungkook, nakita niya sa CCTV na pumasok sa parking lot ang babae. Nagpanggap pa nga raw siya na kaibigan ng K-pop star. Babala ni Jungkook sa mga magtatangkang gawin yan, ikukulong niya sa kanyang parking lot ang mga stalker hanggang dumating ang mga pulis. Bumuelta naman si Nadine Lustre sa mga basher matapos siyang magbigay ng komento sa flood control projects. Nagugat yan sa isang comment ng netizen na performative o pakulang daw si Nadine sa issue. Isa naman daw siya sa mga celebrity na nagpo-promote ng online gambling. Say ni Nadine, nakakagalit naman talaga ang sitwasyon sa Pilipinas, hindi raw siya manhid. More chika pa tayo later, dyan lang kayo. Susunod, Secretary Vince Dizon, target linisin ng hanay ng DPWH sa loob ng 60 araw. 100 million pesos na flood control project sa Albuera, Leyte, hindi naman daw kailangan. Bangkay ng yaya at 3 taong gulang niyang alaga, maghayakap ng matagpuan sa nasunog na bahay sa Malabon. At Chloe Moretz at Kate Harrison, kasal na. Magbabalik pa ang Frontline Tonight.
Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dahil sa mga umano'y maanumalyang proyekto, target ni bagong DPWH Secretary Vince Dizon na linisin ang kanyang ahensya sa loob lamang ng 60 araw. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Mismong si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ang sumalubong kay bagong DPWH Secretary Vince Dizon sa tanggapan ng ahensya. Kasunod yan ng formal na turnover ng liderato sa DPWH. Ayon kay Bonoan, aalis siya sa DPWH ng magaan ng kalooban. I leave this post with a full heart, with enduring hope and respect for the department. Mabuhay ang DPWH, mabuhay ang ating bagong Secretary ng Department of Public Works and Highways, Secretary Vince Dizon. Tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos ang resignation ni Bonoan sa gitna ng mga umano'y Ghost Flood Control Project. Ayon kay Secretary Dizon, magiging madugo ang mga susunod na linggo para sa DPWH. Maraming pagbabago kabilang na ang hiningi niyang courtesy resignation sa mga undersecretary hanggang district engineer ng ahensya. Marami naman daw magagaling sa DPWH at tapat sa serbisyo pero kailangan tanggalin ang mga pasaway. It is a difficult process, but it is a necessary process. Sometimes it requires a seismic event, to use the language, no? To force that institution to evolve. Isusumite na ni Bonoan kay Dizon ang naunang validation report na ginawa kaugnay ng flood control projects. Sa 1,600 validated flood control project, 15 raw rito ay tag as missing o inaalam pa ang lokasyon. Hindi pa naman ghost. This has to be validated. Most of them are in the first district of Bulacan. And I think there are scattered in some of the regions. Handa raw ang bagong kalihim na silipin ang red flag sa pondo ng DPWH. Titignan po natin kung ano yung mga red flag na yan. Kung kakailanganin pong baguhin, tanggalin, o kung ano man ang kailangan gawin. Kasama po yan sa proseso. Sa pag-alis ni Bonoan sa ahensya, itinanggi niyang sangkot siya sa anomalya sa flood control projects. I can shout, hindi po ako involved. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Pinabubuwag na ni Public Works Secretary Vince Dizon ang Anti-Graft Task Force ng ahensya. Yan ay para magbigay daan sa binubuong Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga manumalyang flood control projects. At kabilang sa mga matutunog na mapapabilang dyan ay si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. Lumutang ang pangalan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga posibleng maging miyembro ng binubuong Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control project. Nang tanungin si Pangulong Bongbong Marcos kung kasama nga ba riyan si Magalong, ito ang kanyang sagot. Hindi kinumpirma, hindi rin itinanggi. Si Magalong ang lead convener ng Mayors for Good Governance, retiradong general ng PNP at hepe ng CIDG na nag-imbestiga sa Mama Sapano Massacre noong 2015. Ngayon, isinisiwalat niya ang kalakaran ng pangungurakot sa mga proyekto ng gobyerno, kabilang ang flood control projects. Nagsumiti na siya ng mga dokumento kay PBBM. Sinusubukan pang kunin ng News 5 ang reaksyon ng alkalde tungkol sa posibilidad na maging bahagi ng Independent Commission. Pero wala pa siyang sagot. Para naman kay DPWH Secretary Vince Dizon, wala siyang problema kay Magalong. Napaka-welcome na development po niya kung totoo. Kasi po, at the forefront si Mayor Magalong, nito hindi lamang ngayon, kundi matagal na. Pinabubuwag naman ni Dizon ang Anti-Graft Task Force ng DPWH. Binuuyan ni dating Secretary Manuel Bonoan para imbestigahan ang kanilang hanay. Sabi ng bagong kalihim, hindi ito kailangan. Hindi po ako naniniwala ng organisasyon dapat imbestigahan ang sarili niya. Hindi po ata tama yun. Ibigay po natin sa Independent Commission ang responsibilidad at authority to investigate. Pagtitiyak naman ni PBBM,
Inilalatag na nila ang executive order na bubuo sa Independent Commission. Malapit na yan. Very, very soon. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Kinwestiyon ng lokal na pamahalaan ng Albuera Leyte ang isang flood control project na hindi naman daw kailangan. Nadiskubre rin ang iba pang proyektong hindi naman pala nasimulan. Nasa frontline ang balitang yan si Ian Suyu, exclusive. 100 million pesos. Ganyan kalaki ang pondo para sa flood control project na ito sa Albuera Leyte. Proyektong kine-question mismo ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Mayor Kerwin Espinosa, hindi kailangan ang proyekto lalo't may nauna ng flood control sa lugar. Ang mas nakakagulat, nakapwesto raw ito sa pribadong lupa ng DPWH Leyte District for Engineering Head. Hindi naman to ditong area na binabaha. Ang nagbenepisyo lang nitong nilagay na flood control is ang district engineer ng DPWH. Bukod dyan, isa pang ghost project ang nadiskubre ng LGU sa Barangay Benolho. Isa ring flood control na may parehong halagang 100 million pesos. Marso ang nakasaad na simula ng konstruksyon. Pero pagpunta ng News 5, walang hukay, walang materyales at walang aktwal na proyekto. Hindi lang yan. May isa pang ghost project, ang Albuera Port na umano'y tapos na raw. Pero ang tumambad sa amin ay abandonadong hukay at kahoy lang ang nakausli. Ginastusan naman yan ng 17.6 million pesos. Masyadong inaccurate po kasi kung pagbabasihan natin, ang actual lang na nakalagay dito ngayon is yung yung daanan lang ng mga equipment. Mobilization pa lang po. Sinubukan ng News 5 na kuna ng pahayagang district engineer ng DPWH pero hindi ito sumasagot sa aming tawag. Pinuntahan din namin ang kanyang opisina sa Ormoc City pero hindi siya humarap sa amin. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Kinasal na ang Hollywood actress na si Chloe Moretz sa kanyang girlfriend na model and photographer na si Kate Harrison. Ayon sa Vogue, kinasal sila noong Labor Day sa isang private wedding ceremony sa US. Excited na raw ang aktres sa bagong chapter ng kanyang buhay. Suot ng couple ang mga gown na dinisenyo ng isang luxury fashion brand. Taong 2018 nang magsimula ang relasyon ni na Chloe at Kate habang nitong January 1 na sila na-engage. Congratulations! Susunod, yaya at alaga niyang bata patay nang natagpuan habang magkayakap sa nasunog na bahay sa Malabon. 5 tauhan ng LTO Region 2 arestado dahil sa pangotong sa isang negosyante. At ang pasilip sa karakter ni Lady Gaga sa Wednesday. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Hindi na nakalabas pa ng buhay ang isang yaya at ang alaga niyang 3 taong gulang na bata sa nasunog nilang bahay sa Malabon. Magkayakap pa ang dalawa ng matagpuan ng kanilang bangkay. Nasa frontline na balitang yan, Hannibal Talete. Natupok ng apoy ang unang palapag ng paupahan sa Sosigo Street sa Barangay Tinajeros, Malabon. 12 fire truck ang rumisponde. Ang kapitbahay ng paupahan na si Ferdinand Buholst, dalidaling nangalampag nang makita ang apoy. Ang instinct ko, bumalik ako agad ng bahay kasi yung nanay at tatay ko may edad na eh. So sila muna yung pilit kong inilalabas. Kinalampag ko na tong bahay ng tito ko, bintana, para manggising ng mga tao. Nagbayanihan ng mga residente para apulahin ang apoy. Pero natrap sa second floor ng paupahan ang 2 batang babae at kanilang kasambahay. Mula sa terrace, nasagip ang isa sa mga bata, edad 6, habang ang kasambahay at alaga niyang 3 taong gulang. Walang malay na makita. Nandun sa kutsyon nila, sa sahig,
Tapos yung bata nakahiga. Tapos yung yaya, dinapaan niya yun, nakatukod yung yaya. Pero wala, hindi na sila gumagalaw eh. Isinugod sa ospital ang mga biktima, pero namatay rin ang kasambahay at batang huling kasama niya. Pumasok sa trabaho ang ina ng mga bata, habang OFW ang kanilang padre de pamilya. Inaalam na ang sanhin ng apoy. Nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Talete, News 5. Kalaboso ang 5 empleyado ng Land Transportation Office Region 2 sa Bambang, Nueva Vizcaya dahil sa pangungutong at sa iligal na droga. Base sa investigasyon, isang negosyante ang hiningian ng mga suspect ng 25,000 pesos para i-release ang kanyang nahuling van. Sa isinagawang entrapment, nakuha ang perang tinanggap ng mga suspect mula sa biktima. Nakuha rin ang isang plastic sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 4,000 piso. Bukod pa yan sa 3 baril at 7 kargadong magazine. Maharap sila sa patong-patong na reklamo. Isa pang timbog na bisong isang peking dentista sa entrapment ng mga pulis sa Lubao, Pampanga. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, nagalok ng dental services online ang suspect na si alias Vicky. Pero napagalamang wala siyang lisensya sa pagdedentista. Nakumpiska ng mga pulis ang iba't ibang gamit sa dental procedures. Maharap si alias Vicky sa reklamong paglabag sa Philippine Dental Act in relation to Cybercrime Prevention Act. Sa Frontline News Abroad, pinasok ng mga nagrarally ang bahay ng mga umano'y korap na kongresista sa Indonesia. Winasak nila ang mga mamahaling gamit gaya ng magagarang sasakyan. Sinunog din nila ang ilang tanggapan ng gobyerno at mga estasyon ng mga pulis. Bahagi pa rin yan ng halos 2 linggo ng protesta sa Indonesia laban sa sobra-sobra umanong bonus ng mga kongresista. 8 na ang namatay sa protesta. Abangan mga obra mula sa sira at lumang appliances likha ng isang artist mula sa Venezuela. At pop superstar na si Lady Gaga kasama sa cast ng 2nd season ng Wednesday. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. The Monster is monstering sa Wednesday. May pa-first look na sa karakter ni Lady Gaga sa serye. Gaganap ang mother monster bilang si Rosalind Rothwood, ang mysterious and enigmatic Nevermore teacher na makakatagpo ng bidang si Wednesday Addams. Last June lang nang i-anunsyo na bahagi si Lady Gaga sa Season 2 ng Wednesday. Bukas, Wednesday, mapapanood na yan. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Tuesday, mga kapatid! At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, ang basura mo, art sa iba. Napatunayan yan ng isang lalaki sa Venezuela. Pang world class ang transformer na yan, pati si Minion hindi nagpahuli. Sino magkakala na galing sa mga sirang ref at air conditioner ang mga materyales na ginamit yan? Obra yan ng isang refrigerator technician. Ginawa niya raw art sculpture ang mga karakter sa pelikula para magbigay ng awareness sa pag-recycle. Ay, cute si Minion eh. Ganda. Ganda. Cute yung Minion. Ganda kasi wala akong ka-art talaga, sir. Ikaw ba, ano mo yan? Ikaw ba, Johnny? Ano ba yung talent mo ba yan? Gumagawa ko dati ng clay sculptures. Wow! Ang Edlingaw! Talaga? Subukan ko rin mag-embroider. Ay, across-stitch lang ako. Cross-stitch ko lang. Cross-stitch. Ay, cross-stitch. Pwede. Panlaban natin yan. Okay. Okay. Walang mahirit si Johnny. Nauubo. Sige.
Palusutin ka na namin. Yan po ang 45 minutong pag-imalis maraming headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako lang po si Ed Lingao. Magandang gabi.